Good morning sa inyo mga bossing. So in today's video magpaparimap ako. Mamaya ako sasabihin kung kanino. Pero review muna tayo kung ano yung mga nalagay ko dito sa sasakyan natin. So tara, samahan nyo ako. So, dito sa engine bay, so meron akong intake. And then naka-exhaust ako. And then naka BBTI na RS. Yung throttle body ko bala ko sana palakihan bago pa remap, pero ito na no. So mas stuck pa yung throttle body ko. So kung mag-upgrade kayo mga boss ko, I suggest go for throttle body na medyo malaki. Hindi ko na naasikaso. So ito na ako, remap na ako. So dapat yun muna bago remap. Tingnan naman natin yung likod ng sasakyan or gilid. Gilid muna tayo. Ayan, no? So ito yung drop nya, fitment check. Muffler ko, nito muffler. Nito muffler. So ewan kung medyo maingay. So shoutout sa Shy Boy, kay Boss Pierce na ka-PM ko lagi kapag nagtatanong ako regarding sa sasakyan, no? Shoutout sa inyo. And then naka TE37. Gulong ko is Raiden 195/55/15. Rota TE37. So yan, no, naka facelifted na 3.5. So far yan yung aking setup. Tapos naka Recaro na backseat. Actually Ricardo pala yan, Ricardo. So yan, no. So shoutout kay Carbon. Syempre naka data controller ako, Data Tech. Shoutout sa Data Tech. Yung standard coil over ko wala na, binenta ko na, stock ako. So yun, no. So ito yung setup bago mag-remap, no. Fitment check muna tayo kung ilang finger ba. Check natin. So 1 finger sa harap pag walang sakay. Sa likod 2 fingers sa likod, no? By the way, naka-spacer ako para may idea kayo, no? So I think 10mm, hindi ako sure, no, kung 10. Then sa harap meron din naman ako spacer, kaso sobrang liit lang kasi stock pa yung stock pa yung stud ko dito. Well, bala ko ilabas siya ng konti, pero baka magka-problema ako sa fender liner, no? So yun, no. So by the way, 9 years old na tong sasakyan. Then bala ko bumili ng ng headlamp glass. Pangit na, no? So yun, no, boss. Ano bang mga nabago natin dito sa sa videos natin? So in terms of sa technical side, sa mga map, nag-adjust tayo ng torque niya, ng spark advance, ignition timing. Yan talaga yung main reason ba't lumalakas ang gasolina. So mag-a-advance ka ng timing. And then sa fueling, so nagdagdag tayo ng konting fuel para ma-compensate yung air ni boss, kasi nag-upgrade siya ng intake, headers, full exhaust. So puro hangin kasi yon. So ang ginagawa na sa tono, binabalanse natin, dagdag tayo ng fuel. Ngayon kaya pa rin siya tumitipid sa gasolina, kahit sabihin natin nagdagdag tayo ng fuel, is yung apak. Kumbaga mas sensitive na, mas maaga mo makuha yung power and speed na gusto mo, mas maaga ka yung bibitaw. Kaya pitik-pitik na. Pero may additional horsepower talaga. Meron, boss. Kumbaga yung mga tune ko naman din, lalo na sa mga Vios lately, talagang dyno tested din talaga, okay naman. So yun, meron akong mga case na sa una muna yung mga ibang kliyente, street tune muna gusto nila, and then later on sa kanila gusto magpa-dyno. Pwede naman sa akin yan, pwede naman. Ang babayaran na lang nila, yung dyno fee na lang. Ano nga, no, mga boss, na-remap na. So, syempre, tetest na natin sa highway. So, actually, natest naman namin kanina. Pero, bitin kasi, hindi madulo. So tara. Try ko lang biritin. Gusto mo ako maghawak, sir? Di ba? Kaya naman.
Okay, change pilot. Change pilot. Ako boss, video ko kayo. Sige. Off AC tayo, no? Sige boss, sa face mo. Pabalay ko yan, tawag dito, manual. Sige boss, manual nyo. From L. Try mo isagad ng 6K kung aabot. Doon ka mag-shift. May sasakyan, ipaw na yung ano natin. Tayo naman. Wala muna. Boss, kamusta? Meron, no? Isa pa, sir. Sige lang boss, sige lang. Try namin na nakating. Mas okay sana kung duluhan tayo, kaso wala. Tarang testingan natin. Ito, BYD, matulin to eh. Instant kasi yan boss eh. Oo. Walang delay yan. Kaya nga eh. Bigay lahat agad. Parang e-bike lang. Totoo. Bigay agad ng power. Naiwan nga yung Honda dyan eh, no? Oo. Panood ko. Wala eh. Pag sinagad mo ng apak, bigay lahat. Okay, so conclusion na tayo. So, kung napansin nyo yung video kanina na pag tumataas yung RPM ko na 2,500 pataas, so nawawala na yung eco mode, no? So, feeling ko pag nag 2.5 siya pataas, naka-aggressive mode na siya agad. So, sobrang akong natutuwa, no, kung gusto nyo gantong setup, no? So, para ma-enjoy nyo lang yung automatic na setup nyo o automatic na sasakyan nyo, no? So, ito yung mga gaya na sabi ko kanina, no, nag-full exhaust ako, naka cold intake lang, tapos naka BBTI na RS. So purpose kasi nun mas mabilis na yung follow ng BBTI niya, mas maaga. And then di na ako nakapag intake manifold tsaka throttle body, no? So na-short ako ng budget. So yan, no, nag-remap na ako. So nangati na ako. So far so good. Nangangapa ako pa uwi. Ito, no. Kaya naka-record pa rin siya. So ayan, no? Huwag kayong mag-expect na magiging magulit sobra sa sasakyan nyo. Huwag kayong mag-expect na magiging sports car kasi yun pa rin naman yun eh, 1.3 pa din. Nagkaroon lang siya ng additional power sa tingin ko kasi hindi na siya malamya tulad natin. So far na satisfied ako dun sa nagawa kong setup. Masaya ako dun. And then yeah, so try nyo mga boss.